Narito na ang mga pinaka-balalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral natagpo ang patay sa Tuba, Benguet. Ilang namamalimo sa City of San Fernando sa Pampanga hinuli ng mga otoridad. Health Authority maagang nagpaalala sa posibleng kaso ng food poisoning dahil sa kaliwat ka ng handaan ngayong holiday season. At ilang kabataan sa Luwag City, Ilocos Norte, paandar ang caroling ngayong holiday season. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Pagkasawi ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, masusing iniimbestigahan ng mga otoridad. Kaugnay ng balitang yan mula sa Benguet, nakatutok live si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, narito ako ngayon sa Police Regional Office Cordillera at sa mga oras na ito ay katatapos lamang ng isinagawang command conference ng PROCAR. Isa sa mga pinag-usapan dito ay ang kaso ni former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Natagpo ang wala ng buhay si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral sa bahagi ng Cannon Road sa Barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Sa ulat ng Benguet Police, habang nasa Maramal Sitio Camp 5 si Cabral at ang kanyang driver ay nagpaiwan umano ang dating opisyal at nagtungo muna ang driver sa kalapit na gasoline station. Pero nang balikan daw niya si Cabral ay hindi na niya ito nakita sa pinag-iwanang lugar. Bandang alas 7 ng gabi nang humingi ng tulong ang driver sa Baguio City Police Station 8. Sa follow-up operation ng otoridad, natagpuan ng mga otoridad ang biktima sa gilid ng Buad River. Sa mismong lugar na ito, pinaniniwala ang nahulog si former DPWH Undersecretary Cabral. Ayon sa pulisya, may taas itong 20 to 30 meters mula dito sa nasabing National Highway. Unang idineklara na unresponsive at unconscious si Cabral pagka-retrieve ng katawan nito bandang alas 8 ng gabi. Ayon sa Tuba Fire Station na isa sa mga rumisponde sa insidente, nakitaan ng sugat sa katawan ang dating opisyal. Nakita namin sa baba as in fetal position. Tapos yung yung katawan niya hindi na yung mga katawan niya yung mga buto niya sa paa durog na. Tumagal ng 5 oras ang operasyon ng BFP, MDRRMO at PNP. Ayon sa ilang residente malapit sa gasolinahan, napansin daw nila ang driver nito na mahigit 1 oras ding tumambay. 2 beses pa raw na bumili ng sigarilyo sa tindahan. Ida lang amat iti agri-relax. Takot yung urakat baka napuyatan. Hinapan gumat ng sigarilyo baka ngayon. May isa na lang dyan. Nakalukat pa yung matitawat yung driver side. Ayon sa isa pang residente na personal daw na nakausap ang driver, sinuyod daw niya ang lugar at tinignan kung baka nahulog daw ang dating opisyal ngunit wala raw siyang nakita. Tapos nung nagpatulong na sa pulis, doon na flashlightan na nila na doon kasi pag tinitignan mo lang na kuan yung sa ibaba, kung hindi mo idudungaw na masyado yung ulo mo, hindi mo makikita kasi may mga damo. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Benguet Provincial Police Office hanggat hindi pa raw naisasaayos ang mga kaukulang detalye sa kaso. Kasalukuyan ding nagsasagawa ng case conference ang Police Regional Office Cordillera tungkol dito. Nasa pangangalaga ng Tuba Police Station ang driver ni Cabral. Sinubukan ng news team na kausapin ang driver ngunit hindi na siya nagpaunlak ng panayam. Sinisikap din ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng dating opisyal. Chris, sa ating paghihintay kanina sa Tuba PNP ay humarap naman sa atin ang Provincial Director ng Benguet PPO at nabanggit nga niya na hindi mo na agad-agad na makakapaglabas ng pahayag ang PNP lalo na't may ilan pa ring mga detalye na magulo at kinakailangan pa ng further investigation. Katuwa ngayon ng PNP ang ilang pang mga ahensya para mas mapabilis pa ang daloy ng kaso katulad na lamang ng NBI. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Natitirang bahagi ng Zamora Street at Perez Boulevard na sumasailalim sa road elevation nakatakdang buksan para sa mga motorista. Narito ang report ni Jubel Fernandez.
Nakatakda ng buksan sa mga motorista ang natitirang bahagi ng Perez Boulevard sa Dagupan City na sumailalim sa road elevation. Natapos na ang isang linggong curing period sa kanto ng Zamora Street. Malaking bagay raw ito upang lumuwag ang daloy ng trapiko ayon sa ilang motorista, lalo na sa bahaging ito ng Perez Boulevard na nagiging choke point ng mga sasakyan. Ay, maganda. Tali, ang hirap namin paikot-ikot dyan ay. Magiging two-way traffic na ulit ang Perez Boulevard. Magkakaroon pa rin ng traffic enforcer sa panulukan ng Zamora upang umalalay sa mga motorista. Mula nung nagsara ang Herero na sa ginagawa, ay nagkakasiksikan ditong sa ABF. Kasi one way nga yun doon. Ay ngayon magtutuway na, sigurado yan, mababawasan yung ABF natin. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Inaresto ng mga otoridad ang mga sangkot sa paninira ng mga poster ng city government na inilagay sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue. Ang mga poster na nagpapaalala kaugnay sa pagpapatupad ng Anti-Mendicancy Ordinance ng lungsod ay sinadyang sirain ng mga namamalimos. Ayon sa City of San Fernando Task Force Anti-Mendicancy, naaresto ang mga sangkot na individual. Depende sa edad at kalagayan ng mga nahuli, ang ilan ay kakasuhan habang ang iba naman ay ipasa sa kamay ng CSWD. Patuloy na pinaalalahan ng publiko na sundin at igalang ang anti-mendicancy law at makipagtulungan sa mga otoridad. Health Authority maagang nagpaalala sa posibleng kaso ng food poisoning dahil sa kaliwat ka ng handaan ngayong holiday season. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Kasabay ng kaliwat ka ng handaan ngayong holiday season, ang babala ng Center for Health Development Region 1 sa posibleng kaso ng food poisoning. Mahalaga raw na maayos ang preparasyon ng pagkain hanggang sa pagluluto nito para maiwasan ang mabilis na pagkasira na posibleng maging sanhi ng kontaminasyon at sakit ng sinumang makakain nito. Isa sa pinaka-common na reason kaya po napu-food poison yung ating mga kababayan ay dahil sa maling preparation ng food at pagkasira po ng ating mga pagkain. Paalala din po ng ating departamento na dapat malinis po yung pagkakagawa mula po sa pagbili, sa pagpe-prepare at sa pagsiserve po ng mga pagkain. Sa kainan na ito sa Mangaldan, Pangasinan, karaniwang umu-order ng mga favorite panghandang ilan sa mga mamimili. Mahalaga para sa may-ari na malinis sa mga pagkain iniluluto para iwas sakit ngayong holiday season. Preparation po, dapat malinis yung iluluto. Tsaka dapat fresh. Kailangan lutuin mabuti. Imbes naman na magluto ng panghanda para sa Christmas party ng anak, nag-order na lang daw ng pagkain si Fervic para sa kanyang anak. Sa kanyang suki na siya umorder para matiyak na malinis at maayos ang pagkakaluto. Pag nagmamadali, bumibili na lang. Bukod sa food poisoning, pinag-iingat din ng publiko sa iba't ibang sakit tuwing may handaan, gaya ng pagtaas ng blood pressure at kolesterol. Paalala ng Health Authority na maghinay-hinay sa pagkain at isipin ang kalusugan ngayong panahon ng handaan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Good news sa mga may malalayong road trip sa Pasko. May nakaambang big-time oil price rollback sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, 1 peso and 70 centavos ang inaasahang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Nasa 1 peso and 20 centavos naman ang posibleng rollback sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, may nakaamba namang 1 peso and 75 centavos na bawas presyo. Posible pang madagdagan o mabawasan yan, depende sa kalakalan ngayong Biyernes. Ilang araw bago ang Pasko, todo hataw na ang ilan sa pangangaroling. Gaya na lang ng energetic a cappella ng mga nangangaroling na kabataan sa Lawag City, Ilocos Norte. May pa-dance move pa nga kasama yan. Kaya naman bentang-benta ito sa mga residente kung saan sila nangangaroling. Nakabakasyon na ang mga estudyante kaya sinusulit nila ang magbigay saya ngayong Pasko.
ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Rider at nabanggang pedestrian nasawi sa Narvacan, Ilocos Sur. Nakaalerto CJ Turida. Dalawang katao ang nasawi sa aksidente sa Barangay Sulvec, Narvacan, Ilocos Sur kagabi. Batay sa investigasyon ng PNP, binabagtas ng 30 anyos na rider ng motorsiklo ang kahabaan ng National Highway nang masalpok ang tumatawid na 65 anyos na pedestrian. Sa lakas ng impact, nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng rider at pedestrian. Dinala pa sila sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Wala pang pahayag ang kaanak ng mga biktima. Nagkarambola ang isang kotse, tricycle at motorsiklo sa National Highway sa bahagi ng Barangay Puspus, Bantay, Ilocos Sur. Batay sa investigasyon ng PNP, papasok ang tricycle sa National Highway at hindi napansin ang paparating na kotse at motorsiklo. Nagkasalpukan ang tricycle at kotse. Bumangga rin ang nakasunod na motorsiklo sa likod ng kotse. Sugatan ang rider ng motorsiklo at tricycle driver. Nasa maayos na kalagayan ang driver ng kotse. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa insidente. Paalala ng PNP sa mga babiyahe ngayong holiday season, siguraduhing maayos ang kondisyon ng sasakyan bago ito gamitin. Huwag magmaneho kung nakainom ng alak o inaantok. Huwag mag-text o gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. Laging magsuot ng seatbelt habang nagmamaneho. Laging sumunod sa mga batas trapiko at maging mapagbigay sa ibang sasakyan o sa mga taong tumatawid. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Nasamsam ng militar at PNP sa kanilang combat operations ang iba't ibang gamit pandigma nang pininimula ang Communist Terrorist Group sa bulubunduking bahagi ng Barangay Daddah, Amulong, Cagayan. Sa liblib na bahagi ng naturang barangay, nakita ng operatiba ang abandonadong kampo at ilang pampasabog, iba't ibang uri ng bala, bagasin, baril at mga dokumentong may kaugnayan sa subversibong gawain. Ipinasakamay sa Cagayan Police Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit ang mga narecover na pampasabog at idadaan naman sa masusing investigasyon ang mga dokumentong natagpuan ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company. Operasyon ng slaughterhouse sa Bangaldan, Pangasinan extended na ilang araw bago ang Pasko. Narito ang report. Ilang araw bago ang Pasko, extended na ang operasyon ng slaughterhouse sa Mangaldan, Pangasinan. Bukas ang slaughterhouse simula alas 7:30 ng gabi para masimula ng pagkatay sa large animals, gaya ng kalabaw at baka. Sa ngayon, umaabot na hanggang alas 4 ng madaling araw ang pagkakatay sa slaughterhouse. Bahagyan na rin tumaas ang bilang ng mga hayop na kinakatay roon sa kada araw. Na by 23 and 24, mga ganyan, and then on the 29th or the 30th, matudoble na rin po ang ating mga katay dyan sa ating slaughterhouse. Nananatiling matatag o walang paggalaw sa presyo ng karne ng baboy sa Mangaldan Public Market. Nasa 340 hanggang 360 pesos ang kada kilo nito. Bahagyang bumaba ang presyo ng karne ng manok. Nasa 10 pesos kada kilong ibinaba sa presyo nito na nasa 190 hanggang 220 pesos kada kilo. Marami ngayon ng baboy, kaya hindi tumas ang baboy. Stable. Sana medyo babaan para makaluwag-luwag ng kaunti. Wala naman daw nakikitang problema sa supply ng baboy, baka at kalabaw ayon sa mga negosyante. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Kwento ng tagumpay ng dalawang tubong Dagupan City na nagwagi ng medalya sa 33rd Southeast Asian Games, ibinahagi. Tunghayan sa report. 8 taong gulang pa lang si John Matthew Manantan nang ipasok ng kanyang ina sa Wado Ryu Karate Lesson sa Dagupan City. Mahiyain daw na bata si John Matthew noon. Parang nakita ko doon siya nag-grow. Lahat ng suporta binibigay ko sa kanya. Sa paglipas ng panahon, nakitaan ng karakter at determinasyon si John Matthew na dala-dala niya sa iba't ibang national at international competition. Andun yung pagmamahal niya dun sa sport pagdating ng mga competition. Andun yung sinasabi natin na champion heart.
Ang pagsisikap ni John Matthew nagdala sa kanya sa tugatog ng tagumpay sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand, kung saan nasungkit niya ang bronze medal sa karate 67 kg kontra sa pambato ng Singapore. Sobrang overwhelming. Maraming na-inspire sa story natin. Ipinagbubunyi rin ang tagumpay ng isa pang dagupenyo sa Thailand SEA Games. Ang 21 anyos na si Susan Ramadan na tubong Barangay Bunuan Guset ay nagbulsa rin ng bronze medal sa 1,500-meter running event. Saksi raw ang kanyang coach kung paano namayapag si Susan sa larangan ng sports. Sa buong komunidad ng Bunuan Bukid National High School, pinagbubunyi, pinagdidiwang. Patunay raw ang tagumpay ni Matthew at Susan na kung may pagsisikap, maaabot ang pangarap. Kasama si Jing Dakanay, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, asahan pa rin ang maulap na panahon na may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Dahil yan sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ na umiiral sa Mindanao, Northeast Monsoon o amihan naman sa Northern Luzon at Easterlies sa Southern Luzon, Eastern Visayas at natitirang bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, asahan ang malakas na ulan sa eastern section ng Northern at Central Luzon, lalo na sa gabi. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mahigit 300,000 pesos na halaga ng iligal na droga na kumpiska sa operasyon ng otoridad sa Santiago City, Isabela. Tutukan sa report. 36 anyos na babae at 49 anyos na lalaki sa drug bypass operation ng autoridad sa Purok Bagong Buhay, Barangay Batal, Santiago City, Isabela, hapon noong Miyerkules. Nakuhanan ng mahigit 380,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang mga suspect na parehong high-value individual sa transaksyon ng illegal na droga. Umaabot sa mahigit 56 na gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam. Nabawi rin ng autoridad ang 99,000 pesos na bypass money na ginamit sa operasyon. Arestado rin ang 32 anyos na babae sa bypass operation ng autoridad sa barangay na Mabalan Sur, Tuguegarao City, Cagayan kagabi. Batay sa investigasyon ng autoridad, ito na ang ikalawang beses na nasangkot ang suspect sa kalakalan ng illegal na droga. Nakuha sa operasyon ang nasa 25 gramo ng hinihinalang shabu at nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Iba pa riyan ang 69,000 pesos na budil money na ginamit sa transaksyon. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga nahuling suspect na mahaharap sa kaukulang kaso. CJ Torida, One North Central Luzon. Formal nang binuksan ang Pigatan Detour Bridge sa Alcala, Cagayan ngayong araw. Nanguna sa pagpapasinaya si DPWH Secretary Vince Dizon at Cagayan Governor Edgar Aglipay. 2 buwan nagtagal ang konstruksyon ng Detour Bridge sa tabi ng lumang tulay na bumagsak nitong October 6 matapos sabay-sabay na dumaan ang 4 na truck. Inaasang maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. Mahigpit din umanong ipatutupad ang vehicle classification sa mga sasakyang tatawid sa bagong tulay. Hanggang 40 tonelada ang maximum capacity ng Detour Bridge. Ipinagmamalaking panghimagas na patku ng Pampanga at kakaning pinaso ng Bulacan, ating lasapin sa report. Tuwing Kapaskuhan, nariyan ang mga kakaning hindi lang panghimagas, kundi bahagi na rin ng pagkakakilanlan ng isang lalawigan. Sa Pampanga, isa sa mga inaabangan ng mga kabalen tuwing Pasko ang patko, hango sa salitang Pasko. Isang makulay na delicacy na karaniwang tuwing Christmas season lang niluluto sa Guagua, Pampanga. Kulay pa lang nakakainganyo na gaya ng ube keso at pandan keso. Si Shay Valencia, 3 dekada na raw gumagawa ng patko. Siguro ang sikreto sa paggawa ng patko, yung mismong proseso, you have to put your heart into it. Kailangan passionate ka kasi nga
mabusisi eh. 6 na oras ang binubuno sa paggawa nito at hindi nakukuha sa tansyahan lang ang mga sangkap. Dapat sukat para makuha ang tamang consistency at lasa. May matamis na pamana rin sa ating Kapaskuhan ang Bulacan. Ipinagmamalaki nila ang kakanin na kung tawagin ay pinaso. Pangalan pa lang alam na kung saan pinagbubunuan ng oras para makuha ang tamang lasa. Para gawin ang pinaso, paghahaluin ng gatas, itlog, at salted cracker at asukal. Pag nahalo na ito, lagyan na ng asukal sa ibabaw at papasuin ito gamit ang mainit na sanse. Nagkakatalo lahat sa pagpaso, isang teknik na minanapa mula sa mga kababaihan ng malolos. Hindi buo ang Paskong Pinoy kung wala ang mga pagkaing ipinamana sa atin. Lalo't bunga ito ng pagsisikap at dedikasyon ng mga nagbibigay tamis sa ating pagdiriwang. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ramdam na rin ang Kapaskuhan sa Vatican City. May giant Christmas tree na sa St. Peter's Square. At bukas na rin ang tradisyonal na Belen doon. Kinamanghaan ang tradisyonal na Belen na dinisenyo ng isang diocese sa southern Italy. Ang higanteng Christmas tree naman may sukat na 25 meters at mula sa northern Italy. Instant Christmas feels ang dala niyan sa mga turista at debotong naroroon. Masisilayan sa gitna ng parke ang mga nasabing Christmas display hanggang sa January 11. Bagong single nina GMA Playlist artist Bont Brian at Ali Gonzalez mapapakinggan sa lahat ng digital streaming platforms. Narito ang report. Major milestone para kay GMA Playlist artist Bont Brian Oropel ang kanyang first single na Ikaw ang Mundo under GMA Playlist. Dahil umano sa kanyang hilig sa pagkanta at paggawa ng content, nangarap si Bont na magkaroon ng sariling kanta. Actually, kaya ako ginawa yung Ikaw ang Mundo kasi inspired ako sa totoong buhay ngayon. In love ako. So, I'm with my girlfriend. 6 years na kami, going 7 years. And right now, I'm engaged na po. So, and I'm very happy na parang maipaparamdam ko siya by music na parang kapag ikaw yung minahal ko, willing akong libutin ng mundo, basta kasama ka. Ibinahagi rin ni Bont ang favorite line niya sa kanta. Di mo na kay ganda, tila ba ako'y natutulala. Nostalgic feels naman ang hatid ni GMA Playlist artist Ali Gonzalez with her new single Spoil the Movie. Siguradong marami raw ang makakarelate sa kanta dahil gaya rin daw ng isang movie, hindi mo malalaman kung ano ang naghihintay o magiging wakas nito. The you now is a result of the you before, because if you're better right now compared to before, like if you cringe at your old self before, that means you improved a lot. So I could capture the moment when you first smiled at me. Maaari nang i-download ang Ikaw ang Mundo at Spoil the Movie sa lahat ng digital streaming platforms. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Madam, anong regalo bibigay mo sa kaway mo? Bibigyan ko ng pagkain para mawala yung chismis niya. Oh yes, oh yes, oh yes. Martilyo. Magmartilyo kami dalawa. Pre, pagmamahal, mahalin mo ang kaaway. Para Pinakamagandang regalo. Yan ang pinakamagandang regalo sa Pasko. Ikikiss ko na lang po siya para bati na lang kami. Very good. Anong ibibigay mo sa kaway mo? Bigyan mo na lang ng pagkain. Itlog. Pukpuk ko sa ulo niya. Bakit? Kaaway ko yun eh. Hindi kayo magbabate? Hindi na. Ayoko.
Mga kapuso, 6 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.